Bilis ng karma kay Zubiri, sinuka na sa Mindanao, persona non grata matapos ng hudas kay BP at Alan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng Natauhan social na daw media. Ang di umano'y balitang, mas natauhan kami sa'yo. Ito ang matinding buwelta at Yung mga sinasabi nila mas natauhan yung taong bayan sa kanya. sagot ng Mindanao voters matapos tila mabunyag ang tunay na kulay ni Mig Zubiri at tuluyan ng sumali sa minority block sa kampo ni Senator Tito Soto. Taong bayan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Bukidnon, na baluarte ni Zubiri, tila nanawagan na di umano ng persona non grata at tila sinusuka na ang nasabing senador. Pero Naku. Naku, Zubiri. Delikado ka niyan kung may mga ganyang pangyayari, no? Na talagang sinusuka ka mismo sa lugar mo. Nako, ako nagsasabi sa'yo. Paano ka ngayon yan sa pagiging senador, sa senatorial sa senatorial race mo? Yan, no? Kasi sa totoo lang, kung ikaw congressman ka, is wala naman ganong problema dahil nga distrito lang. Distrito lang yun. Kung yung nasasakupan mo, pabor naman sa'yo, maaaring ikaw pa rin yung manalo. Pero yung sa'yo, sa sitwasyon mo, kung sakaling kumandidato ka sa susunod na senador, Luzon, Visayas at Mindanao ang magdidesisyon sa kapalaran mo. Hindi per distrito. Abaw. Talaga ba nakapag-isip ka na talaga? Final na talaga yung naisip mo, ha? Ako talaga inisip ko talaga na hindi sasali to kay Senator Alan Ako, sinabi ko nga yan, may nakausap akong tao. Sabi ko parang hindi siya sasali kay Senator Alan. Di ba kung matatandaan yung mga katunay, di ba nag-away si Senator Alan tsaka yan? Muntik na magpangkanayan dalawa. Sa Senado nun, inawat lang. bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, Zubiri, dignidad ng Senado ang hanap pero kay Soto kumampi. Mindanao voters slam Zubiri over remarks on why he chose to join the Senate minority. Pinalagan ng maraming Mindanao voters ang naging pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri matapos ang kanyang paninindigan na natauhan ito kung kaya't mas siniling mapabilang sa hanay ng Senate minority kaysa majority ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Alan Cayetano. Sa kanilang sunod-sunod na social media post, sila dismayado ang maraming taga Northern Mindanao maging ang ilang mga taga Bukidnon na siyang probinsya ni Zubiri. Sa kanyang naging pahayag, anila, walang problema kung ito ay pipili saan siya sa dalawang hanay ng Senado. Ngunit ang hindi katanggap-tanggap sa kanila ay ang naging pahayag nito na naniniwala ang senador na mas kailangan siya ng minority para parang kasi ang iniisip niya kasi, no, narinig ko nga yan, parang ang sinasabi niya na parang mas matino yung minority kaysa majority ngayon. Na parang mas malaki ang nagagawa sa bayan at talagang tahimik ang majority noon. Yung na minority ngayon kaysa majority ngayon. No, na parang sinasabi niyang nawalan siya ng tiwala dyan sa majority ngayon. Di ba? Nako naman. Lahat naman ng bagay nabibigyan ng katwiran at palusot. balik ang respeto ng institusyon ng Senado. Ibig sabihin, parang hindi kayang ibalik nila Senator Alan yung respeto ng institusyon ng Senado, di ba? Parang sinasabi mo ba na simula na naging Senate President si Senator Alan, parang binastos niya ang Senado? Parang sinira niya yung Senado? Ganun ba yan? Ayan yung sinasabi ko. Na lahat yung mga nangyaring yun, is lahat yan magiging bagsak kay Senator Alan.
Kaya nga yung nangyaring gulo dyan sa Senado nun, paano magagawa ni Senator Alan yun? Alam niya naman na kung siya ang gagawa nun, alam niya naman sa sarili niya na sa kanya babagsak yung sisi na yan. Diba? Hindi ganun katanga si Senator Alan. Kaya nga sinasabi ko, di kaya mas lamang yung mga tao na gustong masira ang pangalan ni Senator Alan kaya nagkaroon ng ganong klaseng gulo. Diba? Ang kanyang naging pahayag ay kasunod na nangyaring shooting incident sa Senado kung saan isinasangkot ang NBI na di umano'y nasa likod ng planong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa sariling kababayan ni Zubiri, nirerespeto nila ang desisyon ng senador na pumabilang sa minority ng Senado na karamihan ay posibleng pumabor na mapatalsik si Cayetano sa pwesto. Ngunit tila markado na raw ang senador at ayon sa kanilang sariling salita, mas natauhan silang mga butante sa mga naging pananalita at desisyon ng mambabatas. Samantala, nagbigay naman ng sariling obserbasyon si political commentator Kipi Chu tungkol sa issue. Para sa kanya, posible umanong personal na hindi pagkakaunawaan at hindi usaping anti-Duterte ang dahilan kaya napunta si Zubiri sa minority. I think Migs and Alan are not on good terms. That's why Mig is in minority, not because he's anti-Duterte. Pero ayon kay Chu, mas makakabubuti umano kung maisasantabi ang anumang tampuhan para sa mas malaking interes ng bansa at ng mga taga Bukidnon. Bukidnon is Duterte. Sana he thinks of his responsibilities above and beyond his path with Alan Ortiz. May mensahe rin siya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Alan, you are already DSP. You can afford to be a magnanimous. Dagdag pa niya, kung tunay umanong pagkakaisa ang nais ng Senado, ay panahon na para ayusin ang mga gusot sa pagitan ng ilang senador. An uneasy alliance, maybe, but an alliance for the country. Sa huli, pabirong sinabi ni Chu na sana ay maayos din ang relasyon ng mga senador habang nagsasalo sa buffet. Sana maging okay kayo. Kung di kayo okay, pag-usapan natin habang kumakain sa isang buffet. Sana sama ako. Pwede ba sumama din naman? Pwede ba naman din sumama? Diba? Sama tayo. Sama para masaksihan naman natin. Ako talaga, inisip ko talaga yung away talaga nila eh. No? Pero sa isang banda, na sinabi nga, kung si Mig Zubiri ay anti-Duterte ba, di rin natin alam. Nasa sa kanya yun, no? Pero talagang parang malaking pagkakamali yung desisyon mo. Nasa Bukidnon ka, Mindanao. Alam naman natin ang Mindanao kung gaano kamahal ang mga Duterte dyan. Di ba? Sana nga tama yung naging desisyon mo. No? Alam ko, di ba tatakbo pa ulito mga katunay? Correct me if I'm wrong ha, sa susunod na eleksyon. Ano ba, tapos na term nito o hindi pa? Meron pa siyang isang term o ano, tatakbo pa ng senador? O kung ganun pa, kung tatakbo ka ng senador, sana inisip mo muna yung future mo. Ito yung mga tao na nag-iisip ng present, hindi iniisip yung future. Kung ano yung mapapakinabangan niya in present, bahala na yung future. Bahala na kayo. Para sinasabi niya dito, kung matalo ko, di matalo, di ba? Halatang-halata mo talaga tong si Mig Zubiri. I would like to be associated with the minority. Di wow. Diba? Di wow. Grabe, taga Mindanao pa naman din to. Pero actually, hindi ka naman talaga totoong tubong Mindanao siguro eh. With your attitude, my God. Natakot na siguro to eh. Kasi diba, inipit din siya before. Takot yarn. Kaya ngayon, play safe talaga siya. Diba? Kumbaga, sa totoo lang ayaw niyang madamay sa nagkakaroon ng kasuhan. Diba? Pero talaga ako, pag yung 13 senators na yon talaga is hindi nagpatinag. Talagang bravo talaga. Talagang sila na talaga. Kaya tayong taong bayan naman is kung ano ang ginagawa ng mga politiko na maganda. At talagang tinitignan natin kung sino ang may prinsipyong politiko, yung may dignidad, yun naman talaga ang dapat nating iboto. Kahit sabihin natin na paulit-ulit silang maupo,
Basta kung gano'n naman ang nakikita nila natin na may prinsipyo sila sa mga sarili nila, ba't tayo magsisising iboto sila uli? Pero kung mga ganitong tao masasalubong natin, yung mga ganitong klaseng politiko, di wow. Yaan mo na, subok na lang tayo sa iba. Ngayon, kung titignan mo yung mga sagutan niya, ay parang umaanib talaga sa administrasyon ngayon. Kasi takot na to eh. Inipit to dati, di ba? Ayaw na niya sigurong maipit ngayon, di ba? Kaya naiintindihan din natin mga lods. Naiintindihan din natin bakit Takot, ah. doon na lang siya sa minority. Hoy, Zubiri, dapat pinanindigan mo na lang na naging independent ka. Oo, yun na lang dapat, at nag-abstain ka. O, di ba si JB Ejercito, pinanindigan niya na lang, di ba? Na, independent siya. Wala siyang sinasamahan. Ngayon, di ba, gusto mo rin palang sumanib sa minority. Pinatagal mo pa. Bumigay din. Ito na ang resulta ng isang politiko na walang paninindigan. Itong si Mig Zubiri, ang alam ng maraming Pilipino, taga Bukidnon ho ito, taga Mindanao. Pero itong desisyon niya kagahapon, na tinanong siya ni Cayetano, saan ka ba talaga? Ikaw ay magpapatuloy bang maging independent? O sasali ka sa minority or majority? Sinagot niya si Cayetano na sasali siya sa minority kay Tuta Soto Grupo. Nung nagpa-interview siya sa mga media, ang sabi niya, natauhan daw siya. Kaya pumunta siya sa minority dahil first time daw na nangyayari ito sa Senado. Alam niyo ba? Kasi sa totoo lang, yung katwiran ni Subiring yon, napakababaw eh. Di ba? First time nangyari sa Senado yon, parang napakababaw. Bakit? Kasi nasa majority si Bato, parang ganon. Ang sinisisi mo rin ba si Bato dahil kay Bato nagkaroon ng gulo? Si Bato ba ginusto niya rin yung mga pangyayaring yon? Pumunta siya dyan sa Senado para magtrabaho at para bumoto rin dahil tungkulin yun ng isang senador. Di ba? So, kung kasalanan ni Bato yun, sa tingin ko, kasalanan ni Bato yun. Sa tingin nyo. Sa paningin nyo. At kasalanan ni Bato yun, sa paningin ng minority ngayon. Kasi kung di dumating si Bato, hindi sana nagkaroon ng palitan. Dumating si Bato eh. Kaya lalo silang nainis. yung Mig Zubiri, Yun yung sinasabi mo, nagkagulo ba? Kasi nagkaroon ng palitan. alam na po ng sambayanang Pilipino na kayong minority Nandiyan ka sa minority para i-comfort mo yung mga napalitan. ay alam ninyo na susugurin ang Senado, kaya nga wala kayo dyan eh. Kayong 11. Ang tawag na natin ngayon sa kanila, tuta 11 eh. Wala kayo, alam nyo yan, na susugurin ang Senado. Ang sabi mong natauhan ka, ngayon nakatikim ka ng backlash. Yung post niya sa kanyang FB page, na sinasabi daw niya, na parang gusto niya yung katotohanan at gusto niya magiging patas at katotohanan Anong lamang patas? ang kanyang papaningan. Walang yan namang patas na sinasabi mo. Katotohanan baka mo sinasabi mo. Dun pala sa investigasyon ng flood control project eh. Yung katotohanan, ang tagal lumabas eh. Sinasabi na yung katotohanan pero ayaw pa rin nilang harapin eh. Doon pa lang nakikita na natin. Diyos ko, no? Ang babaw talaga ng katwiran kasi na Zubiri. Kaya hindi nasakyan ng tao yung paliwanag niyang yun kung bakit siya nag-minority. Hindi niya nilaliman, hindi mo pinag-aralan maigi sasabihin mo. Kumbaga parang may makalang eh, may masabi lang. Saan ba pumanig siya? Di kay Tuta Soto sa Tuta 11 siya. Tingnan nyo yung mga comment section. Talagang binakbakan siya dyan ng mga netizen. 100% na nagko-comment sa comment section niya ay batikos laban sa kanya. Na-stress siguro At siya yung dyan. comment section, siguro hindi na nakati si Mig Zubiri at sa kanyang admin niya, kung sino ba admin niya, ay nilak yung comment section. So dito pa lang, Mig Zubiri, sino ang natauhan? Ikaw ba o ang taong bayan? Ang taong bayan natauhan sa'yo dahil isa ka ring salot pala sa lipunan. Kumbaga magiging tugtog siya, goodbye! Pag kumandidato ka, goodbye na.
mag-relax ka na lang sa bahay niyo. Huwag ka nang mag-senador. Goodbye. Nagtataka tayo kasi taga Mindanao siya, Bukid nun, di ba? Yan ang pagkakaalam natin, taga Bukid nun, taga Mindanao, Solid Duterte. Pero nung sinilip ko po ang kanyang pagkatao, itong si Mig Zubiri pala Taga Makati. ay ipinanganak sa Makati. So ibig sabihin, lumaki Ay, di ito siya sa solid. Makati. At ito, magtataka kayo kung bakit ganyan ang pagkatao ni Migs. Na para bang ang utak ay utak komunista at sympathizer ng mga komunista. Oh. Saan ba siya nagtapos ng pag-aaral? Makati, solid B na yan. Anak ng kamote, nagulat ako eh. Sa UP Los Baños. Taga UP pala itong animal na ito. So ibig sabihin, na-influensyahan po ito ng mga komunistang grupo na marami dyan sa UP. So hindi na po tayo magtataka na itong si Mig Zubiri ay galit na galit sa mga Duterte dahil pinulpok ng Duterte admin yan, ha? ang mga komunista Napakinggan lang natin. sa panahon ni Duterte, ni Digong. So ito na po yung totoo. So wala na po tayong aasahan mga taga Mindanao dito sa nagpakilalang taga Mindanao kuno, pero sa Makati naman pala ito pinanganak. Hindi ka naman pala At taga sa UP Mindanao po ito, eh. Ano ka lang eh, Mindanao character ka lang pala eh. tapos ang pag-aaral, sigurado tayo dito, isa rin po Ano na ba ang hatol, mga, yung mga katunay natin dito ng mga taga Mindanao? Ano na ba ang maiko-comment nyo dyan? Ano na ba ang desisyon nyo kay Mig Zubiri? No? Panalo ba sa susunod na eleksyon o hindi? ito sa salot sa lipunan at sana Ito matauhan pa naman si Mig Zubiri, pag sa eleksyon, laging pasang-awa lang din yung sa Magic 12, sa 12, lagi lang pasang-awa. 'Di ba? Hindi naman siya yung mataas na parang number 6, number 5, number 7, hindi naman siya ganun. Nasa dulong-dulo, nasa bandang 12 siya, 11, ganyan. Yung delikadong delikadong pwesto. tayong lahat at dapat patikimin ng baklas itong si Mig Zubiri. Ayun, at ating natunghayan video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, at natunghayan natin yung mga iba't ibang naging comment ng mga vloggers na nagsalita tungkol kay Mig Zubiri, no? Yan kasi ikaw kasi may palipat-lipat ka pa na minority o pa-minority ka pa, di ba? Ang babaw kasi talaga ng dahilan mo, sir. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.